Ang lahat po ay inaanyayahan ko tumayo para po sa pagbasa ng kanyang salita na pagpabatayan po ngayong umaga. Ito po ay matatagpuan sa Acts 19:21 verse 41. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito ay ipinasya ni Pablo sa Espiritu nang matahak na niya ang Macedonia at ang Akaya na pumaroon sa Jerusalem na sinasabi, pagkapanggaling ko roon ay kinakailangang makita ko naman ang Roma. At nang masugo na niya sa Macedonia, ang dalawa sa nagsisipaglingkod sa kanya na si Timoteo at si Erasto, siya rin ay natirang ilang panahon sa Asia. At halos ng panaong yaon, may nangyaring hindi mumunting kaguluhan tungkol sa daan. Sapagkat may isang taong nangangalang Demetrio, panday pilak na gumagawa ng maliliit na damba ng pilak ni Diana, ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa mga panday. Na sila'y kanyang tinipon pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa at sinabi, mga Ginoo, talastas ninyo na nagsisiyaman tayo sa hanap buhay na ito. At inyong nakikita at naririnig na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asya, ay nakakaakit ang Pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay at hindi lamang may panganib na walang kapurihan ang hanap buhay nating ito, kundi naman ang templo ng dakilang Diyosa Diana ay mawawala ng halaga at hanggang sa malugso ang kadakilaan niya na sinasamba ng buong Asya at ng sanlibutan. At nang marinig nila ito'y nangapuno sila ng galit at nangagsigawan na nagsipagsabi, dakila ang Diana ng mga taga-Efeso at napuno ng kaguluhan ng bayan at pinagkaisahan nilang lusubin ang dulaan na sinunggaban si Gayo at si Aristarco, mga lalaking taga-Macedonia, na kasama ni Pablo sa paglalakbay. At nang inakala ni Pablo na pasukin ng mga tao ay hindi siya tinulutan ng mga alagad. At ang ilan din naman sa mga puno sa Asya, palibas ay kanyang mga kaibigan, ay nangagpasugo sa kanya at siya ay pinakiusapang huwag siyang pumaroon sa dulaan. At ang iba nga'y sumisigaw ng isang bagay at ang iba naman sapagkat ang pulong ay nasa kaguluhan at hindi maalaman ng karamihan kung bakit sila nangagkatipon. At kanilang inilabas si Alejandro sa karamihan na siya itinutulak ng mga Hudyo sa dakong harap. At inihudyat ang kamay ni Alejandro at ibig sanang magsanggalang sa harapan ng bayan. Datapwat nang matalastas nilang siya'y Hudyo, ay nangagkaisa lahat na mangagsigawan sa loob halos ng 2 oras. Dakila ang Diana ng mga Efeso at nang mapatahimik na ng kalihim bayan ang karamihan, ay kanyang sinabi, kayong mga lalaking taga-Efeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam na ang bayan ng mga Efeso ay tagapag-ingat ng templo ng dakilang Diana at ng larawang nahulog mula kay Jupiter? Yamang hindi nga maikakaila ang mga bagay na ito, ay dapat kayong magsitahimik at huwag magsigawa ng anumang bagay sa madalian. Sapagkat dinala niya rito ang mga taong ito na hindi mga magkaloob sa templo, ni mga namumusong man sa ating Diyosa. Kung si Demetrio nga at ang mga panday na kasama niya ay merong anumang sakdal laban sa kanino man, ay bukas ang mga hukuman at may mga prokonsul, bayaan ninyong mga sakdal ang isa't isa. Datapwat, kung may iniusig kayo sa ano pa mang ibang mga bagay, ay mahahatulan sa karaniwang kapulungan. Sapagkat totoong nanganganib tayo na mga sakdal tungkol sa pagkakagulo sa araw na ito, palibhas ay walang anumang kadahilanan at tungkol dito ay hindi tayo makapagbibigay sulit tungkol sa pagkatipong ito. At unang siya'y makapagsalitang gayon, ay pinaalis niya ang kapulungan. Purihin po ang ating Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang lahat po ay makakaupo na. Amen.
Praise God. Hello. Amen. Hello. God is good. And all the time, God is good. Praise God. Sa ating pong text na binasa, pansin nyo na ito'y medyo mahaba. Ito'y patuloy nating pagsubaybay dun po sa third missionary journey ni Apostle Paul. At siya sa mga time na ito ay nasa Ephesus. Okay? Galing po siya sa Antioch. Ang church ng Antioch ang nagpadala sa kanya o nagsugo sa kanya sa pamamagitan ng leading ng Holy Spirit para siya ay magmisyon sa buong Asia, lalo na sa mga Hentil. Now, yung mga Bible nyo ay mapapansin nyo na meron itong pamagat. No? At ang pamagat dun sa inyong text, ay riot at Ephesus. So, nagkaroon ng riot. Alam natin yung riot, kaguluhan dun sa Ephesus. Pero kung papansinin niyo yung mga talata mula sa chapter 21 hanggang 41, ay mapapansin po natin na hindi lang tungkol sa riot yung makikita po natin. Mamaya makita natin kung ano yung mga iba pang mga narito na nais ng Diyos na may ituro sa atin, ang Panginoon bilang mensahe niya sa ating panahon habang ito ay pinag-aaral natin sa kanilang panahon. So, dahil marami po ang gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. Hello, mic test. Hello. So, dahil po maraming gustong ituro ang Panginoon Diyos sa atin sa mga talatang ito ay medyo syempre kailangan nating magtiis-tiis ng konti, no? Hindi ko alam kung anong oras tayo abutin. But there are many things that God wants us to learn and understand and apply sa mga talatang pong ito. Right? Sa tayo manalangin, Heavenly Father, we thank you once again for allowing us to come before your throne, Panginoon, before your presence. We acknowledge your Holy Spirit in our midst. Sapagkat sabi mo sa iyong salita, kami ay templo mo, Panginoon, at ikaw ay tumatahan sa amin bilang kami ang inyong templo. So, ina-acknowledge namin na sa tuwing kami magtitipon, ikaw ay pumapagitna po namin, Panginoon. At pinapasalamatan namin ng presensya mo, pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. At sa mga sandaling ito, umihiling kami ng inyong gabay sa amin, ang pangungunan niyo po sa amin, pagtuturo ng inyong salita, nawa katulad ni Lydia ay mabuksan ng aming isipan at maintindihan namin ang inyong mga salita upang ito'y magbago ng aming pag-iisip, pamumuhay, makasunod kami sa inyong kalooban. Salamat po sa mga salitang ito na aming pong pagbubulay-bulayan ngayon sa pamamagitan ng inyong lingkod. Dalayan ko po ang inyong pong patnubay, kapangyarihan ay dumaloy, Panginoon, upang inyong salita ay magbago ng aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Simulan po natin, tignan po sa unang talata po ng ating teksto sa verse 21, ang nais ituro ng Panginoon sa atin sa mga sandaling ito. So dito po sa verse 21 ay makita po natin na si Pablo ay nag-decide, no, upang siya ay tumahak sa Macedonia at Akaya para siya ay magpunta ng Jerusalem at mula ron siya ay pumunta ng Rome. Okay? Pero mapansin po natin dito na yung kanyang desisyon ay ayon sa Espiritu. Ipinasya ni Pablo sa Espiritu. Ngayon sa English version sa NIV, makita po natin na ang ginamit po doon ay Paul decided to go to Jerusalem. Siguro po sa inyong mga ibang
sa inyong Bible, kung ibang inyong translation, mababasa niyo po doon na si Paul decided in the Spirit. Kaya may footnote po, di ba? Yung letter A sa inyong Bible, kung NIV po yun, may footnote po doon na sinasabi na maaring si Paul ay nag-decide in the Spirit. Okay, so in other words, kung merong may kakaibang version sa Bible na makita po natin ganito, ibig sabihin lang na yung mga translators ay hindi malaman kung ano talaga yung certain, no? Kung siya ba ay led by the Spirit, nung siya nag-decide na pumunta ng Macedonia, Achaia, Jerusalem, Rome, or ito'y sarili lang niyang desisyon. Okay, hindi alam ng mga translators. Pero kung ito'y led by the Holy Spirit, then this is another example of divine leadership combined with human response. Okay, so ibig sabihin lang, ang Diyos naman talaga sa kanyang iglesia ay nangungusap, no? Nagli-lead sa atin, dinidirect tayo sa mga decisions natin. Tayo naman sa kanyang direction ay tumutugon, no? Sumusunod, no? Umaayon sa kanyang layunin para sa atin anuman ang ating gagawing decision. Alright? At napakahalaga yun sa buhay natin, di ba? Na tayo ay gabayan ng Diyos sa ating mga landasin. Na tayo sa mga decision po natin ay napakahalaga na tayo humingi ng gabay sa banal na Espiritu. Well, sa succeeding chapter po ay mababasa po natin doon na mapapansin natin kung ano yung layunin ni Apostle Paul sa kanyang pagpunta sa Macedonia, Achaia, lalo na sa Jerusalem sapagkat meron po doon mga mahihirap, di ba? Alam po natin sa Acts chapter 6 na naandun yung mga balo na pinapakain po nila, no, na sapagkat wala na silang kabuhayan, no, wala nang mag-alaga sa kanila. So, yung church ay inaalagaan po yung mga mahihirap at kailangan po doon ng tulong. Bukod pa doon sa nagkaroon ng taggutom, no, sa pamamagitan ni Agabus na nag-predict ng taggutom, no, na darating na taggutom. So, may kahirapang nangyayari sa Jerusalem. So, ang mga churches ay iniikot ni Apostle Paul para tulungan itong mga mananampalataya sa Jerusalem. So, in other words, maging yung plan na yon na tumulong sa mga mahihirap, I believe it's the leading of the Holy Spirit. No, nagde-decide si Apostle Paul hindi lang sa kanyang ganang sarili, kundi alam niya na yung kanyang decision ay led by God through the Holy Spirit. So itong talatang ito ay nagpapakita ng impression ng Diyos sa puso ni Paul kung kaya't siya ay nag-decide ng ganito. Okay, pumunta sa Macedonia, Achaia, dumaan doon at upang ihimukin ang mga mananampalataya na magkaloob ng mga handog doon po sa Jerusalem, sa mga naghihirap sa Jerusalem. Now, ano yung gustong sabihin ng Lord sa atin dito? Paano ba tayo gumawa ng decision sa buhay po natin? How do we make decisions in our life? Pareho ba tayo ni Apostle Paul na yung desisyon natin ay hindi lang bunsod ng ating damdamin, kundi ito'y malinaw na may direction or leading or impression ng Diyos sa atin. Right? So, of course, depende yon dun sa kung ang isang tao ay tinatahanan ng banal na Espiritu sapagkat kung hindi tumatahan sa kanyang banal na Espiritu ay malamang yung kanyang desisyon ay bunga lamang ng kanyang sariling kagustuhan. Sapagkat walang banal na Espiritu na gumagabay sa kanya at nagtuturo sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin tulad ni Apostle Paul at tulad ng mga believers in Christ na tinatahanan ng banal na Espiritu. So, yung guidance ng Holy Spirit ay depende kung nasa atin yung Holy Spirit. Alright? At syempre, para mapasa atin ang Holy Spirit, kailangan po tayong maborn again. According to John 3:3, sabi ng ating Panginoong Jesus, hanggat hindi pinapanganak na muli ang isang tao, hanggat di siya naboborn again, alright? Yung English ng pinanganak na muli ay born again. Kung hindi pa naboborn again ng isang tao, sabi ng Panginoong Jesus mismo, then he will not see the kingdom of God. Nilinaw po ng Panginoon yun kung ano ibig sabihin ng born again at sinabi niya sa verse 5 ng John chapter 3, unless a man be born of water and spirit, then he cannot enter the kingdom of God. So medyo malawak pa rin kung ano ibig sabihin ng
born of water and spirit, no? At pinapaliwanag po yon sa ibang mga talata sa Scripture at naintindihan po ng mga alagad na ito'y tungkol sa pagbabagong gagawin ng Banal na Espiritu. At bago tayo makaranas ng pagbabagong gagawin ng Banal na Espiritu, ay kailangan tayong hugasan sa ating mga kasalanan at tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan, tayo hugasan ng Diyos at tanggapin si Jesus sa ating puso, sa ating buhay upang pagharian tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So kung nasa iyo na yung Banal na Espiritu dahil ikaw ay minsan sa buhay mo nagsisi sa iyong mga kasalanan at tinanggap si Jesus sa iyong buhay, then maririnig mo yung guidance or leading ng Holy Spirit. Amen? Narinig niyo ba yung guidance ng Holy Spirit sa inyong mga decision making? Well, merong dalawang bagay na gustong ituro ang Diyos sa atin, I believe, about decision making. Number one, remember na may decisions tayo na pwede nating salain sa Scripture. Kahit unbelievers, pwedeng gawin to, di ba? Kung wala pa sa kanya yung Holy Spirit, pwede siyang magdesisyon ng mga bagay na mabuti kung siya ay magbabasa ng Biblia at makikita niya doon yung direct na mga utos, direct na mga instruction at principles sa Scripture. Okay? So kung tatanungin mo, meron kang mga kaibigan na niyayaya ka na mag-inuman, no? Ano yung decision mo? Paano may impluwensya ng salita ng Diyos ang iyong desisyon? O paano mo gagawin ang iyong desisyon? Well, kung ikaw ay led by God, dadaling ka ng Banal na Espiritu sa Ephesians chapter 5, verse 18. Ang sabi po doon, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. You see? So, sa decision making natin, madali tayong makakapag-decide ng anumang bagay, lalo sa usaping moral, sapagkat ang Diyos ay may sinasabi sa kanyang salita na dapat nating lakaran. Amen po? Alright? Hindi lang desisyon tungkol sa mga masamang bisyo, kundi maging sa iba pang mga moral concerns or moral issues. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ng inyong sarili, ang mga nakikiapid or yung sexually immoral, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya or adulterer, mga nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, mga homosexual, ang mga magnanakaw, ang mga masasakim or greedy, ang mga mapaglasing, ang mga mapanglait o mapanirang puri o mangdaraya, ang mga ganyang tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. You see? So kung sa decision makings, merong salita ng Diyos na pwede nating salain, pwede nating at ipapaalala yun ng Banal na Espiritu sa atin upang tayo ay magabayan niya sa tamang landasin at tayo makagawa ng isang desisyon na kanyang kinalulugdan. Naka po natin? Hindi lang yon, no? Kundi meron din tayong desisyon katulad ng desisyon ni Paul na pumunta ng Jerusalem at Rome. Pero hindi natin makikita sa Scripture directly, di ba? Itong nangyari kay Paul ay talagang special na direction sa kanya ng Holy Spirit, no? At nilakaran niya kung ano yung impression sa kanya ng Holy Spirit. Pero at tayo din naman ay pwede po tayong i-lead ng Holy Spirit by way of impression. Hindi maaari na hindi ka ililid ng Panginoon sa mga decisions na maaring hindi natin makita sa Bible. For example, sa mga kabataan, di ba? Yung kailan ba ako mag-boyfriend, girlfriend? No. Mga kabataan, sa palagay nyo, kailan ka dapat mag-boyfriend or mag-girlfriend? Wala naman sa Bible yun, di ba? Meron ba sinasabi sa Bible, mga kabataan, kayo ay mag-boyfriend and girlfriend sa edad na 15 anyos. Meron bang ganun? Wala naman, di ba? Meron ako nakausap dun sa ating mission sa Quezon na isang 72 years old, no, na siya na stroke at praise God kasi naka-survive siya sa stroke. At ang kanyang asawa ay parang
10 years mahigit ang tanda niya sa kanya. Alright? At sila ay nag-asawa, siya ay nag-asawa ng, sabi niya ay 19 years old. Di ko ma-imagine kung gano'ng kabata yun. Ilang taon lang yung asawa niya. Kung 19 years old siya, nag-asawa, tapos 10 years mahigit ang napangasawa niya, ilang taon yung napangasawa niya? 9 years old. Saan nila hinugot yung desisyon na yun? Di ba? Saan nanggaling yung desisyon nila para mag-asawa ng 19 years old at isa ay 9 years old? Grabe, no? Of course, I'm sure hindi yun pupwede na maging leading ng Holy Spirit, hindi ba? Sapagkat ang leading ng Holy Spirit ay banayad, banal, matuwid, no? Merong sense ng katuwiran, merong sense ng order, merong sense ng kaayusan, di ba? Ng katotohanan, no? Parang hindi malabo. Okay? Yung iba kasi malabo yung kanilang mga decisions at nakakapag-asawa ng maaga sapagkat kulang ng impression from the Holy Spirit. No? Ano ba naman ang gagawin ng isang 9 years old? Diba? Sa kanyang buhay. Baka pag nag-asawa sila, maglaro lang yon ng jackstone. Diba? Mukhang hindi pupwede na, at hindi talaga pupwede na galing yon sa banal na espiritu. Alam natin, no, kung paano dapat mag-decide yung mga kabataan. Alam niyo kung paano niyo pwedeng malaman na ang impression sa inyo ng Lord ay, or ang isang impression ay galing kay Lord when it comes to entering into a relationship. Alin sa Bible ang pwedeng, hindi naman talaga yun ang tinutukoy, pero pwedeng may impression si Lord na hindi pa panahon. Saan po yun? Halimbawa, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, for everything there is season. A season, a time for every matter under heaven. Merong time to die, merong time to live, merong time to die, merong time to hate, merong time to love, di ba? Maraming sinabi ron ng manunulat ng Ecclesiastes na kung saan pinakita na sa bawat panahon ng ating buhay, bawat araw ng buhay natin, may panahon. Alright? So, kung kabataan ka, ano yung panahon mo? Mag-boyfriend? Hindi naman siguro, di ba? Kung kabataan ka, at teenager ka, ito ay panahon ng pag-aaral. So, ano gagawin mo? Mag-aaral. Panahon ba pagka nag-aaral ka, panahon ba yun ng paglalaro? Parang labo, di ba? Kung susundan natin yung Ecclesiastes, kapag panahon ng pag-aaral, ang gagawin mo, mag-aral. Alright? At maging sa pag-aaral, meron kang kailangang gawing desisyon, di ba? Gaano kasipag dapat mag-aral? Palagay mo, ano yung magiging leading sa iyo ng Lord doon? Gaano kasipag ba dapat? Depende kung ano yung plano ng Diyos sa iyo. Ano yung plano ng Diyos sa iyo? Maging mahirap? Hindi naman siguro, di ba? Ang plano ng Diyos sa atin ay sumagana, di ba? Magkaroon ng isang buhay na masagana, at kung kasaganaan ng buhay na plano ng Diyos para sa atin, di syempre, dapat galingan natin yung pag-aaral, di ba? Para maging puhunan natin yon at magkaroon tayo ng isang magandang kinabukasan na pinaplano ng Diyos para sa atin. You see? Kung paano tayo dapat i-lead ng Diyos at mapatunayan natin galing kay Lord ang ating naririnig sa Kanya or mga impressions ng Diyos sa atin. Importante po na sa lahat ng aspeto ng ating mga decisions sa buhay nito, let's allow the Holy Spirit to speak to us, right? To lead us in the way of righteousness. Tayo, di ba, as a church, lately, nililid tayo ng Panginoon na padalimin ang ating social concern program. Di ba? Meron tayong pagtulong na ginagawa sa mga mahihirap sapagkat ito ay indirectly pinagutos ng Diyos sa atin sapagkat yung sinasabi ng Lord sa mga Israelita sa Deuteronomy chapter 15 verse 11, kailan may hindi kayo mawawala ng kapatid na nangangailangan or mangangailangan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Alright? So para sa mga Israelita yon, ano yung para sa atin? Sabi po sa James chapter 1 verse 27, ang isang totoong relihiyon, kung merong totoong relihiyon sa mundong ito, ay yun yung mga dinadalaw, yung mga orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Alright? So, paano tayo i-guide ng Lord as a church in terms of helping the needy? Well, itong salita ng Diyos na malinaw na sinasabi sa atin kung ano ang
dapat nating gawin as a church. Hindi direktang sinasabi na magkaroon tayo ng programa para sa mga mahirap, pero makita po natin implicitly sa text na ito na kalooban ng Diyos na tayo ay tumulong sa mga nangangailangan. Binagat kanina ni Chichi na sa pagpunta namin sa Quezon, somehow merong iba tayong na-blessed doon. Right? Although, inaamin natin na hindi masyado yung hindi masyadong madami yung nadala nating tulong sapagkat mabilisan yung naging plano ng pagdalaw. Siguro kung mas matagal-tagal nating pinagplanuhan yon, ay marami pang makakapagbigay, di ba? At makapagdala ng tulong doon. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat kahit papaano ay merong nagbigay ng tulong. Okay? At maraming nakinabang na mga mahihirap doon at yun ay ginagawa natin. Nag-decide tayo to help our brothers and sisters na doon po sa Quezon sapagkat ito'y impression ng Lord according to His Word. Acts 19:22 hanggang 23. Makita po natin dyan na isinugo ni Paul si Timoteo and Erasto doon po sa Macedonia at siya ay naiwan ng ilang panahon sa Asia. Okay? Sa Acts chapter 20 verse 31, mapapansin po natin doon na yung pananatili ni Apostle Paul sa Ephesus ay umabot ng 3 years. Okay? At sa loob ng 3 years na yon ay lumago yung salita ng Diyos sa lugar na yon, marami ang nagbago ang buhay, ngunit ang kasunod nito naman ay opposition. Sa verse 23, halos ng panahong yaon ay may nangyaring hindi mumunting kaguluhan tungkol sa daan. So nagkaroon ng kaguluhan at yun ay sinimulan ng mga unbelievers tungkol sa daan. Alright? Yung word na tungkol sa daan, sa English po nun ay the way. No? There was no little disturbance concerning the way. So nung panahon ng early church, tinawag yung Christian church, hindi lang bilang Christian church, kundi the way. Nalala ko yung isang outreach ng Evangelical Church of Muntinlupa na kung saan ako'y dating nanggaling. Meron outreach na nasimulan sa pamagitan ng isa sa mga elders doon na ang pangalan ng church ay The Way. Tapos yung nanganak yung church na yun, naging The Truth naman yung isa. Tapos nanganak pa yung isang church, naging The Life. The Way, The Truth, and The Life. Mahirap manganak ulit pagkatapos na, kasi ano nakasunod? Parang wala na. But then, siyempre, ibang pangalan naman, ang papangalan doon. So, tinawag yung early church na The Way. Okay? At makita po natin dito na yung church na yon na tinatawag na The Way ay nakaranas ng kasaganaan in terms of spreading the Word of God, lumaganap yung salita ng Diyos, maraming taong nagbagong buhay, pero at the same time, nakaranas din sila ng opposition. Okay? Ano yung gustong ituro ng Panginoon sa atin dito? Very simple. May pattern ng struggle between good and evil, okay? Kingdom of light versus kingdom of darkness na paulit-ulit na mararanasan ng church throughout history. Okay? Kapag pinag-aralan niyo po yung eschatology, dadaanan niyo yung iba't ibang views tungkol sa second coming of the Lord Jesus Christ. Merong pre-trib, merong mid-trib, merong post-trib, no? Pero kung babasahin mo yung Revelation, kung saan pinagbabasihan ng maraming mga scholars or Bible teachers ang tungkol sa last days or tungkol sa eschatology, mapansin mo na sa verse chapter 20 ay merong mga Christians na pinugutan ng ulo. Merong mga saints na pinutulan ng ulo. Namatay po sila. Tapos, eventually, binuhay din sila ng Diyos at nakasama ng Diyos sa kanyang paghahari for 1,000 years. Ngayon, kung yun ay nangangahulugan na ang coming ni Jesus Christ ay after ng tribulation, then yung church ay makakaranas ng tribulation throughout
history. In fact, hindi lang yung church sa Revelation, kung ito ay may future aspect at ito'y tumutukoy sa atin, hindi lang tayo bilang church or sino mang church na aabot dun sa pinakahuling Antichrist ang makakaranas ng tribulation, mismong yung mga early church, itong mga alagad na ito, sa kanilang time, nakaranas sila ng tribulation. Pag sinabing tribulation kasi, dalawang bagay yon. Isang parusa ng Diyos sa mga unbelievers at isang paghihiganti ng devil sa mga believers. Kaya tayo may hirapan. Alright? Yung pinugutan ng ulo sa Revelation 20 ay ganti ng diablo dahil sa pahirap ng Diyos sa kanila or parusa ng Diyos sa kanila sa time ng tribulation. Pero dun din sa period of tribulation, tayo naman ay inaaway, pinapersecute, pinapatay ng mga unbelievers. Yung mga apostles, di ba, sila ay nakaranas ng tribulation, hindi lang yung pagpapakulong sa kanila, hindi lang yung paglalatiko sa kanila, kundi yung pagpapatay sa kanila. Eventually, after ng pagkakasulat ng Bible, namatay yung mga alagad sa paraan na sila ay pinarusahan, pinahirapan. Di ba? The Great Tribulation happened to them or na-experience nila itong tribulation na ito even during their time. Kaya sinasabi ng mga Bible scholars, yung Revelation ay may sense ito na ito'y nangyayari sa kanila. Kaya sila pinapalakas ng loob ng Diyos pamagitan ng kapahayagan niya sa Book of Revelation. Kasi kung itong Revelation ay hindi para sa kanila, paano ito mag-make sense sa kanila? Kung ang Revelation ay para sa atin, di tayo lang ang pinapalakas, sila hindi. Kaya ang sabi ng mga Bible teachers, yung Revelation ay may portion doon na nangyayari na sa kanila yung paghihirap, yung mga persecutions na dinanas naman talaga ng mga early believers, especially ng mga apostles. At paulit-ulit yun throughout history, di ba? Yung Israel nga, di ba? Sila ay pinagpapatay ni Hitler, di ba? Sa gas chamber. That's a form of tribulation. Di ba? Dahil lamang sila ay pinili ng Diyos, dahil lamang sila ay kilala na bayan ng Diyos, sila ay pinersecute ng unbelievers at nakaranas sila ng tribulation. Alright? So, may pattern ng struggle between good and evil. Kingdom of light versus kingdom of darkness na paulit-ulit na mararanasan ng church throughout history. Hanggang ngayon, mayroong mga pinapahirapan. Dahil tayo ay free country, hindi tayo pinapahirapan ng mga unbelievers, di ba? Pero sa mga sarado ang gospel na mga bansa, doon ay nakakaranas ang mga believers ng suffering, ng persecution. Okay? In other words, kapag lumalago ang gawain ng Diyos, kasabay nito, ang forces ng darkness ay kumikilos para atakihin ang church. At hindi lang church ang target ng kaaway para sila ay saktan, ito ay totoo din sa mga individual Christians, di ba? Kapag merong bagong believers, bagong naligtas, anong ginagawa ng diablo? Guguluhin ng kaaway ang kanyang buhay para siya ay bumalik sa kasamaan, di ba? Kaya ang palagay ng iba, tinan mo, pumasok-pasok ka sa born again, naging magulo tuloy ang buhay mo, tuloy napahamak ka, ganyan, etc., etc. Yun ay kagagawa ng devil para malito yung isang tao at siya ay bumalik sa dati niyang masamang gawain. Ayaw ng diablo managana ang salita ng Diyos at mabago ang buhay ng mga tao. Kaya naman paulit-ulit siyang umaatake para kontrahin ang gawa ng kaliwanagan. So paano tayo dapat mag-isip kapag mayroong mga attack ng kaaway sa atin? Paano dapat natin intindihin as believers in Christ? Well, kapag inaatake ka ng devil, patunay lang yon na ikaw ay sa Diyos. Alright? Kapag inaatake ka ng devil, then patunay lang yon na ikaw ay sa Diyos. Kapag tayo as a church ay inaatake ng devil, patunay lang ito na tayo ay sa Diyos. Praise God for that. It also means na yung hindi inaatake ng devil ay malang kakampi niya. Diba, no? Hindi siya inaatake ng diablo So malamang kakampi siya ng diablo. Lalo na yung mga pinapersecute yung mga believers, unbelievers na pinapersecute yung mga believers, then malinaw yon na sila ay kinakasangkapan ng diablo at sila ay sa diablo.
Alright? So kapag ka ikaw ay nilalait ng mga tao dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, ikaw ay inuusig ng mga tao dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, pinagtatawanan ka dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, then that only proves that you are God's. Ikaw ay sa Diyos. Ikaw ay sa Kanya. So mag-alak ka, di ba? Sapagkat ikaw ay sa Diyos, alangan namang, di ba, ma-identify ka kay devil, matakot ka at dapat magsisi ka. Pero dahil ikaw ay inuusig ng mga kaaway, then that only shows that you are the Lord's. Ikaw ay sa Diyos. Now, sa verses 24 to 25, makita po natin dito na yung sila Demetrio at saka yung mga craftsmen ay gumagawa sila ng maliliit na dambanang pilak ni Artemis. Ang nasa Bible po na binasa po nating version ay Diana, di ba? Pero according to yung mga research ng Bible teachers ay hindi talaga yon si Diana, kundi ito'y si Artemis, okay, na kanilang diyosa. At meron pong mga nakita na mga pruweba nito sa pamagitan ng archaeology ng mga maraming silver images ng goddess na ito. Okay? Itong goddess na ito, by the way, ay naging diyosa nila sa pamamagitan ng isang meteorite na bumagsak mula sa langit, bumagsak sa earth, at yun ang ginawa nilang diyosa. Napansin nila na yung meteorite na yon or yung bulalakaw na yon, siguro malaking-malaking bulalakaw yon na sapat na umabot hanggang sa lupa, di ba? Yung kanyang bato. Siyempre, masusunog yun eh. Liliit na liliit yun. Okay? Pero umabot sa earth yung batong yon at ginawa nilang diyosa yon. Diyosa na tinatawag na Artemis. At yung diyosa na yon nila, tinawag nilang Artemis sapagkat ito ay goddess na kung saan kinokonekta nila ito sa God of fertility. Kasi yung image na yon, yung bato na yon na nakita nila ay parang maraming breast form like, no, na itsura dun sa batong yon. So, ginawa nilang diyosa yon na pagka sumasamba sila doon, may kasamang mga sexual immoralities at yun ay pinaniniwalaan nila na God of fertility. Ibig sabihin, makakatulong yon sa kanila, tumutulong yun sa kanila para sila ay dumami, no? At sila ay patuloy na lumaganap bilang isang bansa. God of fertility. In fact, yung mga na-discover na mga silver images na yon ng goddess na ito ay isa sa 7 wonders of the world. Okay? Pero alam nyo, kung alam lang siguro nila na yung kanilang sinasambang diyosa ay isang bulalakaw, sapagkat yung mga panahon nila siguro ay, siyempre, dahil wala pang pag-aaral tungkol sa siyensya, marami sila mga superstitious belief, di ba? So yung pagbagsak ng meteorite na yon, inakala nilang Diyos yun na bumaba sa kanila at kanilang sinamba at tinawag na Artemis na kanilang God of fertility. Alright? It shows kung gaano ka-superstitious ang mga taga-Ephesians. In other words, ang kanilang religion ay founded sa superstitious beliefs. Okay? Kaya sila nagkaroon ng relihiyon, kaya sila nagkaroon ng church, ay dahil sa kanilang superstitious belief. Well, iba tayo sa kanila. Tayo bilang mga Christians, ang ating foundation ay hindi yung superstitious belief, kundi ang ating foundation ay yung Word of God, yung gospel ng ating Panginoong Yesus na nalaman natin na sa Kanya ay meron tayong kapatawaran at buhay na walang hanggan at tayo ay dadali niya sa Kanyang kinaroroonan, sa Kanyang kaharian, magpakailanman. Palapakan po natin ang Panginoon Diyos. Okay? Of course, hindi naman talaga religion yung ating religion as Christians, kundi tayo ay pwedeng pang sabihin na isang movement, no? Sapagkat tayo ay buhay na pamayanan na kung saan ang Lord ay nagbibigay ng buhay at patuloy na nagbibigay ng buhay sa mga tao na handang magsisi, talikuran ng mga kasalanan at magbalik loob sa Kanya at paghariin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Sa verse
24, makita po natin na naalarma itong sila Demetrio at yung mga kasama niyang mga craftsmen na sinabi nilang concerned sila masyado sa kanilang hindi kakaunting hanap buhay. Okay? Nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa kanila bilang craftsmen. Right? Sa ancient Mediterranean world po, ito pong mga craftsmen na ito or associations na ito ng craftsmen ay very popular and powerful. Okay, sa panahon nila, ito pong mga craftsmen na ito ay very popular and powerful. Siyempre, bakit hindi ka magiging powerful? Sapagkat lahat ng yung negosyo mo ay tinatangkilik ng mga tao sapagkat ang negosyo mo ay gumagawa ka or umuukit ka ng larawan ng Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao. So ito'y binibili ng mga tao. Kung kahit sila ay yumayaman, at dahil sila ay mayaman, sila ay popular and powerful. Okay? At napansin ng mga powerful people na ito na nalulugi ang kanilang business dahil po kay Paul sa kanyang preaching. So yung tinutukoy na kaguluhan na sinimulan ng mga powerful people na ito, kasama ng iba pang mga naniniwala sa kanilang inukit na larawan, ay isang persecution na dulot ng pagkalugi nila sa negosyo. Okay? So what do we see here? Ano yung makikita po natin dito? Yung power of money and power of persuasion. In other words, kung may gustong sabihin ng Lord sa atin dito, number 1, love of money is the root of all evil. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Alright? Hebrews chapter 13 verse 5, huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen po? Sapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin para hindi tayo pagkulangin. So huwag tayong mag-alala, basta't sundin natin ang kanyang kalooban, gumawa tayo ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang katuwiran, at lahat ng bagay ay idaragdag ng Diyos sa atin. So, iwasan natin ang pagmamahal sa salapi sapagkat ito ay root of all evil, katulad ng nangyari dito po sa mga silversmith na ito at mga craftsmen na ito na dahil sa kanilang paghahangad ng salapi, kinakalaban nila ang lingkod ng Diyos. Huwag lang masira ang kanilang negosyo, kinakalaban nila ang iglesia, huwag lang mawalan sila ng kayamanan. Ano pa ang gusto sabihin ng Panginoon sa atin dito? Ginagamit ng iba ang kanilang influence para akayin ng iba sa kasamaan. Pero tayo, as church people, ginagamit natin ang influence natin para akayin ng iba sa katuwiran ng Diyos. Amen po? Right? So, iba ka kaysa ibang mga unbelievers sapagkat sila sa kanilang influence, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan, ginagamit nila ang kanilang influence para dalhin ng iba sa kasamaan. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, dahil ikaw ay binago ng Diyos, iba ang iyong pag-iisip, ginamit mo ang iyong influence sa iyong mga classmates, sa iyong mga office mates, sa iyong mga kapitbahay para sila ay makakilala sa Panginoon at mamuhay sa katuwiran ng ating Panginoon Diyos. Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So kung ikaw ay totoong believer at nasa iyo ang banal na Espiritu, at dahil nasa iyo ang banal na Espiritu, makikita nila sa iyo ang larawan ni Kristo. Kung ikaw ay totoong believer, of course, nasa iyo ang banal na Espiritu, at dahil nasa iyo ang banal na Espiritu, makikita nila sa iyo ang larawan ni Kristo. Ang tanong po sa atin, ginagamit mo ba ang influence mo para akayin ng iba sa katuwiran ng Diyos? Kung oo, then praise God sapagkat ikaw ay nagiging ilaw sa sanlibutan ito upang makita ng mga tao ang pagbabagong ginagawa sa iyo ng Diyos, ang mabubuting gawa na
nagagawa mo sa pamagitan ng tulong ng Diyos sa ikalululhati ng kanyang pangalan. Verses 26 to 27, makita po natin dito na ang diyosa na si Artemis na sinasamba ng Asia at ng buong daigdig, at concern ang mga craftsmen na ito na baka ito'y kalimutan na ng mga tao dahil ang mga tao ay naiimpluwensyahan ni Apostle Paul. Alright? Sa verse 26, sabi ni Demetrius sa kanyang mga kapwa craftsmen, sinabi niyang hindi Diyos. Sinasabi nitong Pablong ito na hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay at marami siyang nahikayat, hindi lamang dito sa Efeso kundi sa buong Asia. Okay? So, malinaw po sa talatang ito na hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay. Alright? Hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay. So, wag nating isipin, wag na nating bilhin anuman yung mga binebenta ng mga umukit ng larawan sapagkat ang katotohanan ng salitang ito, hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay. Right? So, tinitira ba natin ang iba dahil sa mga salitang ito? Hindi. Sapagkat ito'y salita ng Diyos at kung ito'y salita ng Diyos, then makikinig ang sinumang makakarinig ng kanyang salita. Na-realize ni Demetrius at ng mga kasama niyang craftsmen na si Paul ay nakakaapekto sa kanilang business and cultic practices. Maraming tao ang nape-persuade niya. Maraming tao ang nahihikayat niya. Ano pong ibig sabihin nito? Ito pong nangyayaring ito ay patunay na ang ministry ni Paul sa Asia ay isang success, isang matagumpay na misyon. Di ba? Sapagkat dumami ang mga tao na nahikayat na sila ay wag nang bumili ng mga Diyos-Diyosan na ginawa ng tao na hindi naman Diyos. At kalimutan na nila yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ito sapagkat may isang tunay na Diyos na nagliligtas, nagpapatawad at nagkakaloob ng karapatan na maging mga anak ng Diyos ang sinumang tatanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ano po ang gustong sabihin nito sa atin? No? Alam natin na kumikilos ang Diyos sa atin as a church kapag mayroong buhay na binabago niya sa katuwiran. Nakita natin yung transformation na nangyari sa city of Ephesus, no? Nabago ang buhay ng mga tao, nagkaroon ng city transformation sapagkat ang salita ng Diyos ay tinanggap ng mga tao, si Jesus ay tinanggap ng mga tao, tinahanan sila ng banal na espiritu at binago ang kanilang buhay. Yun po ay palatandaan ng isang matagumpay na ministry. At kung gusto nating malaman kung tayo ay tagumpay sa ating ministry, then dapat merong mga taong nagbabago ang buhay. Nagbabago mula sa kamunduhan, nagbabago mula sa kasalanan patungo sa kaliwanagan at katotohanan, katuwiran ng Diyos. Nung nagpunta kami ng Quezon, no? Praise God, sapagkat yung mga kapatiran po natin doon, mayroong mga changes na nangyayari sa kanilang buhay. Sapagkat yung iba ay dati nagmumura, ngayon hindi na. Alright? Pero yung mga tao sa paligid doon, napansin ko, nagmumura pa din. So, hindi pa talaga full blast yung pagkilos ng Diyos sa lugar na yun ng Quezon in such a way na yung mga tao sa lugar na yun ay matransform. Sapagkat dito po sa Ephesus ay maraming tao ang natransform ang buhay dahil sa salita ng Diyos, dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. So marami pang trabaho na kailangang gawin din po sa Quezon sapagkat mapapansin mo na ang mga tao ay hindi pa lubos na nagbabago sa kanilang buhay sapagkat hindi pa nila nararanasan na ma-born again or sila ay magsisi, talikor ng makasalanan at tanggapin si Jesus ng totoo sa kanilang buhay. Romans chapter 8:29, sapagkat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Alright?
Ang mga ito'y tinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak at sa gayoy naging panganay natin siya. So ang layunin ng Diyos sa atin nung tinawag niya tayo or pinili niya tayo ever since the foundation of the world ay upang maging katulad tayo ng kanyang anak. Kaya yun yung trabaho ng Banal na Espiritu sa atin. Nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, tinanggap din natin ang kanyang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay kumikilos sa atin para baguhin ang ating pag-uugali, baguhin tayo ng maging katulad tayo ng kanyang anak na si Jesus sa katuwiran. Alright? Kaya pag ikaw ay totoong born again, pagka ikaw ay totoong Kristiyano, marami nagsasabi na sila ay Kristiyano, pero ang totoong Kristiyano ay merong transformation na nangyayari sa kanyang buhay sapagkat kumikilos ang Banal na Espiritu sa kanya upang siya ay baguhin. Amen po? Hello? Sabi mo sa katabi mo, binabago ka ng Holy Spirit araw-araw. Alright? So dapat lang, ang gagawin natin, magpabago tayo sa Kanya. Di ba? Makinig tayo sa Kanyang saway at sa Kanyang gabay. Makinig tayo sa Kanyang conviction and guidance in all truth. Philippians chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayanang maisagawa ang kanyang kalooban. Ikaw ba yung may pagnanasa na gumawa ng maganda at mabuti? Hindi. Ang Diyos ang kumikilos sa atin upang sa ating pagnanasa ay magkaroon ng desire na gawin ang kanyang kalooban. Kumikilos ang Diyos para gawin yon sa ating puso. Kaya hindi pwedeng baguhin mo ang iyong sarili. Hindi mo kayang gawin yon. Kinakailangan tumahan sa iyo ang Diyos pamagitan ng Banal na Espiritu sapagkat siya yung may kakayanang baguhin ang iyong puso upang yung dati mong hangarin sa kasalanan, yung dati mong hangarin sa mali, ay maibaling doon sa mabuti, ayon sa kanyang kalooban. Babaguhin ng Lord ang puso ng isang totoong na born again. Mararamdaman mo yun sa iyong puso, sa iyong sarili, na parang dati naman di ako masaya maghugas ng pinggan, pero ngayon masaya na akong maghugas ng pinggan, nagbago yung puso mo, di ba? Naranasan ko yun, ako'y na born again, ako'y kabataan. Pag inutosan ako na gumawa ng mga gawaing bahay, nagdadabog ako, pero nung na-born again ako, nagkaroon ng pagbabago sa desire ng puso ko, parang gusto ko na yung ginagawa ko. Di ba? Yun yung change, yun yung na-born again, at yun ay kailangan maranasan ng mga tao upang magkaroon tayo ng transformed life at mahawahan ng ibang tao na may bahagi sa kanila mabuting balita ng kaligtasan, tumugon din sila na may pananampalataya sa ating Panginoon upang lahat tayo ay mabago. So, ang assignment natin as a church, or kung meron tayong dapat gawin during evaluation sa ating planning, i-evaluate natin ang buhay ng bawat isa. Ano na yung mga pagbabagong ginagawa ng Diyos sa atin? Nagbabago ba talaga? Kung hindi nagbabago, baka hindi pa talaga nababorn again, so bahagi na siya ng mabuting balita. At himukin siya na gumawa ng isang importanteng desisyon na magsisi na ng totoo at magbalik loob sa ating Panginoon at magpasakop sa Kanyang paghahari. Amen? Acts 19:28-31. Nagsiklab ang damdamin nitong mga silvers, itong mga craftsmen na ito, kasama ng iba pang mga tumatangkilak ng kanilang hanapbuhay at relihiyon. Nagsiklab ang kanilang damdamin sa galit, at sila'y nagsigawan, dakila si Artemis ng mga Efeso. Kiniladkad nila si Gayo at Aristarco. Okay? At sama-sama silang dumaluhong sa tanghalan o sa theater. Okay? Yung theater po sa panahon nila ay nag-accommodate ng 25 to 56,000 people. Iba-iba yung estimate ng mga Bible teachers dito, pero around 25 to 56,000 people. Dami, no? Ang kayang i-accommodate nung theater na yon. So, ang mga unbelievers, kasama ng mga Hudyo, nandun din yung mga ilang Hudyo, yung mga apostles siguro, ay yung mga believers din siguro nandun para umusyoso. So, 56,000 people yung naandun at nagkakaisa, lalo na yung mga unbelievers para i-persecute ang mga people of God. Si Gaius and Aristarchus ay kinaladkad at nagkakaisa silang gawin yun. Right? So, pinapakita po dito kung gaanong pati yung mga masasama ay pwede ring mag-unite. Diba? Pwede ring magkaisa. Kahit yung mga unbelievers or yung mga masasama.
Siguro ang reflection lang natin dito, buti pa sila nagkakaisa. Tayo kaya nagkakaisa? Nagkakaisa kaya tayo sa mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos? Alright? Siguro kung paplanuhin na natin ng mas matagal yung mission sa isang lugar, malalaman natin kung talaga nagkakaisa sa isa po tayo. Di ba? O baka ilan lang yung gustong makipagkaisa. And praise God sapagkat alam ko, I'm sure, I believe by faith that we are one in Christ. Amen po? Tayo ay united in the Lord. Amen po? Alright? At maraming pwedeng gawin si Lord sa atin kung tayo ay magkakaisa. Pero kung tayo ay maghihiwa-hiwalay, magwawatak-watak, kaunti lang yung pwede nating magawa, di ba? Sa pagtulong nga lang sa mahirap eh. Ngayon, meron pong isang nananawagan sa Facebook na lumalapit sa akin, humingi ng tulong sapagkat yung kanilang kamag-anak ay na-stroke. Alright? Bata pa yung na-stroke, may blood clot sa ulo, at humingi ng tulong. Kung ako lang tutulong, ano lang yung may tutulong ko. Pero pag tayong lahat ang tutulong, medyo malaki-laki yung pwede nating maitulong, di ba? And it is my prayer that we will be able to show concern dun sa family na yon at matulungan po sila at pagkaisahan po natin yon. Verses 28 to 31. Sa verse 30, makita po natin na ibig sana ni Pablong humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Verse 31, mahigpit siyang pinag-usapang huwag pumunta sa tanghalan. Okay? Si Paul po ay very strong-willed man. Okay? Talagang pagka sinabi niya, pagka ipinaisip sa kanya ng Diyos, gagawin niya. Pero sa point na ito, hindi pinapaisip ng Lord sa kanya or hindi galing kay Lord yung impression na siya ay pumunta. Gusto niyang pumunta doon sa theater sapagkat pagkakataon niya yun para makapag-preach ng gospel. Di ba? Sapagkat ganun siya ka-eager, ganun siya ka-passionate, ganun siya ka-interesado at mahal na mahal niya ang gospel na alam niyang ito ay makapagliligtas ng mga tao. So gusto niya i-preach doon sa mga tao sa theater na yon si Kristo para sa kaligtasan nila. Pero hindi siya pinahintulutan nino ng mga kapatid. In other words, hindi siya pinahintulutan ng church. Alright? So, si Paul, kahit siya ay strong-willed man, ay marunong ding makinig. Kanino? Kay Lord lang? Sa church na ginagabayan ni Lord. Diba? Hindi, kay Lord lang ako makikinig. Huwag niyo akong pakialaman. Diba? No. Dito po, pinapakita sa atin ng Diyos na nakikinig tayo kay Lord at nakikinig din tayo sa church na ginagabayan ni Lord. Hello? Alright. So, ano yung gusto ituro ng Panginoon sa atin dito? Makinig tayo lalo na sa saway o sa payo ng church. Kaya sa Matthew 18:17, mas maiintindihan natin ito, no? Dahil sa pangyayari dito po sa church or dito po sa mga believers sa Ephesus, Matthew 18:17, kung hindi siya makinig sa kanila, sino yon? Yung isang tao na may maling ginagawa or may maling pananaw sa buhay, kapag hindi siya nakinig sa church, sabihin mo ito sa iglesia. Kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Right? So, isang totoong believer in Christ ay nakikinig sa Diyos, sa Holy Spirit, sa impression ng Holy Spirit, at nakikinig din siya sa church kung siya'y sinasaway o ginagabayan o pinapayuhan. Kaya po sa church po natin, eventually, na-realize natin na hindi dapat yung pastor ang final say. Okay? Sino yung final say? Si Paul? No, di ba? Sa dito po, pinakita na hindi si Paul ang final say, kundi yung mga kapatiran. The church. Okay? Of course, ang Lord ang final say, pero dapat ito ay naiintindihan ng church at sinasabi ng church sa atin. Yung dapat o hindi dapat na ating gawin. Ang tanong po sa atin, inaalaw mo ba ang church na impluwensyahan ang iyong thinking?
sa ibang mga decisions ay pinahihintulutan mo na yung church ay makialam sa'yo. Yamang sila ay tinalaga ng Diyos. Tayo bilang church, tinalaga ng Diyos upang tulungan ang bawat isa na gumawa ng tamang desisyon sa buhay. Ang Diyos ang ating final authority at ang Word of God ay salita ng Diyos. Therefore, ang Word of God ay ating final authority. Kung meron tayong decision as a church, yun ay dahil alam natin na ito'y galing sa salita ng Diyos na final authority. So, hindi yung pastor ang final authority. Ang final authority ay Word of God, God and His Word, and all of us discern what the will of God is according to His Word, at yun yung ating pagkakaisahang gawin. Doon natin nililid ang bawat isa. Doon natin ginagabayan ang bawat isa ayon sa pinagkakaisahan natin as a church na totoong galing sa salita ng Diyos na sole authority natin in faith and practice. Verse 32. Hindi malaman ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon. Alright? Yung word na nagkakatipon po dito, ang ginamit na salita po dyan ay ecclesia. Saan ginagamit yung ecclesia? Palagay nyo. Sa church. Yung term na ecclesia ay ginamit sa church. Pero dito, yung term na ecclesia ay ginamit sa unbelievers. Grupo ng mga unbelievers. Nung sila nagkakatipon, yung pagtitipon nila na yon, tinawag yon na ecclesia. Kaya wag tayong masyadong maging dogmatic sa paggamit ng ecclesia na ecclesia everywhere. Pagka sinabi ecclesia everywhere, dalawa yung meaning nun. Ano ba yun? Church ba yun? O yung gathering ng mga unbelievers? Di ba? So, sapat na tawagin natin ng church na Christian church. Okay? Para sa gayon, ay ma-identify natin kung ano yung ecclesia na sa Panginoon at yung ecclesia na hindi sa Panginoon. Alright? At itong mga ecclesia na ito, na mga unbelievers, ay hindi man lang alam kung bakit sila nagkakatipon. Of course, yung mga si Demetrius at saka yung mga craftsmen na silang may pag-aari ng negosyo na gumagawa ng mga rebulto, ay alam kung ano yung kung bakit sila naroon. Malulugi sila sa kanilang business. Pero yung mga ibang nandun, hindi alam na ganun pala yung motibo ng kanilang yung mga nagsimula ng riot na yon or ng pagtitipon na yon. Siguro kung iba ay malalaman na ay ang purpose niyan kasi malulugi yung negosyo ng mga gumagawa ng rebulto. Baka matauhan ka pa, di ba? Mag-isip-isip. Ganun ba yung mga religious leaders natin? Kaya pala sila gumagawa ng rebulto para lang kumita sila. Mag-iisip-isip ka pa pagka ganun, di ba? Pero sila, walang kamalay-malay kung ano yung purpose ng kanilang pagpunta. Ano po yung parang gustong ituro ng Panginoon sa atin dito? Well, may mga tao na sakay lang sa flow, pero hindi naman alam ang layunin, di ba? Ng mga ginagawa po nila. So in other words, hindi tayo basta-basta sumasakay sa agos ng mundo. Alright? Magkakasama tayo as a church na tinatahak yun lamang mga direksyon ng Diyos sa atin. Kung ano yung will ng Diyos, doon tayo sumusunod sa agos na yon. Pero pag ang alam natin na isang agos o pagkilos ng mga tao ay mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, then hindi po tayo sumasabay doon. Maraming mga kabataan na nabibiktima doon sapagkat yung word na fashion, di ba? Or yung in sa mundong ito, di ba? Kung ano yung in, yun ang ginagawa nila. May mga nagpapatato na rin sila. May mga maahabang buhok, nagpapahaba na rin ng buhok kahit lalaki, di ba? Or nagpapabutas ng ilong, nagpapabutas ng tenga, nagpapabutas ng mukha. Meron ba nagpapabutas ng mukha? Kung ano lang ang binubutasan, sumasabay sa agos ng mundo na hindi naman alam kung ano yung rason. Okay, ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito, huwag tayong basta-basta sumabay sa agos ng sanlibutan. Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kung hindi mag-iba na kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip, upang mapatunayan ninyo kung anong mas buti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. O, yun tayo as a church, hindi tayo basta sumasabay sa agos ng sanlibutang ito, kundi inaalam natin kung ano yung will ng Diyos at doon tayo lumalakad sabay-sabay. Kung ang direksyon ng mundo ay papunta sa atin, sasalungatin natin yun, hindi tayo sasabay. Sasalungat tayo at sa pagsalungat natin, siyempre mahirap yon, di ba?
Subukan mong sumalungat dun sa current ng tubig. Di ba? Tatangayin ka kung hindi ka tutukod sa paa mo, di ba? At lulusong. Ganon tayo as a church. Ang takbo ng salibutang ito ay makamundo, hinahatak ng mga kabataan natin sa addiction. Well, tayo as a church ay aalamin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ituturo yung sa ating mga kabataan at tutulungan yung ating mga kabataan sa pananalangin, sa pagpapayo, sa pagsaway upang sila ay mag-go against the flow of this world. Amen po? (33 to 34). Nagkaisang lahat na magsigawan sa loob ng halos 2 oras, dakila ang Artemis ng mga Efeso. Makita rin po natin dyan na bago magsigawan yung mga tao, si Alexander, hindi po yan si Alexander the Great, Alejandro, doon sa karamihan, siya ay inuudyo ng mga Hudyo na pumunta sa unahan para siya ay magsalita, no? Para depensahan yung kanilang grupo na hindi kami kasama nila Pablo, kaya hindi kami dapat ninyong i-persecute, sila lang. Okay? So nagmamalinis sila, naguhugas. Gusto nila maghugas ng kamay, kaya sila sana magsasalita, no? Pero hindi sila pinayagan ng mga unbelievers na ito. Okay? At ang resulta pa, sila ay nagsigawan ng 2 oras. Great is Artemis of Ephesians. Ito pong sinisigaw ng mga taong ito ay great defiance of Christ as the true God. Okay? Pinapakaral ni Pablo si Kristo, si Jesus bilang Kristo, bilang Diyos na nagkatawang tao, bilang hari at tagapagligtas. Pero ang mga taong ito ay sinisigaw yung kabaliktaran. Hindi namin kinikilala ang Kristo ninyo, hindi namin kinikilala si Jesus na inyong Panginoon Diyos, kundi ang kinikilala namin ay si Artemis na aming Diyos na dakila. Great is Artemis of the Ephesians. This is a direct defiance of Christ as the true God. Ang mga taong ito ay hindi willing na i-honor ang Diyos ng Israel, maging ang Diyos ng Christianity. Ang mga taong ito ay hindi willing na ma-convert sa kanilang pananampalataya. Sila ay sarado, kandado sa kanilang pag-iisip. Ano po yung gustong ituro ng Diyos sa atin dito? Nais ng Diyos na maging bukas ang ating isipan sa katotohanan ng salita ng Diyos upang hindi tayo matulad dito po sa mga unbelievers na ito na nagsisigawan at pinagsisigawan ng kanilang pananampalataya sa isang maling Diyos. Tinatawag nilang great is Artemis na isang hindi totoong Diyos. Sarado ang kanilang isipan sa katotohanan ito, kaya't sila ay patuloy na sumasamba sa maling Diyos. Ang tanong po sa atin, how open are you to God's Word? Gaano kabukas yung isipan mo at puso mo sa salita ng Diyos? Right? Pagka salita ba ng Diyos ang naririnig mo, ito ay yung tinatanggap ng tao sa iyong puso, pinaniniwalaan at isinasabuhay? Kapag meron bang sinasabi sa banal na kasulatan, ito ay kontra sa iyong paniniwala, babaguhin mo ba ang iyong paniniwala? Ganun ka ba kabukas sa iyong isipan upang tanggapin ang salita ng Diyos? Halimbawa, ang kaligtasan para sa iyo ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. Handa ka bang tanggapin ang katotohanan, baguhin ng iyong isipan at paniwalaan na ang pananampalataya o ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na siyang tangi nating tagapagligtas? Handa ba tayo na baguhin ang ating pag-iisip sa katotohanan ng salita ng Diyos? Huwag nawang maging sarado ang ating isipan sa sinasabi sa atin ng Diyos. Panghuli po, sa ating teksto, (35 to 41), mapapansin po natin dito,
kung paano po tumahimik yung mga tao after 2 hours of chanting. Okay? Tumahimik sila sapagkat merong isang town clerk. Yung town clerk na yon ay isang chief civil official na representative ng Rome at very powerful ang taong ito. Okay? Paano nanahimik ang mga tao? Pinahayag nitong chief civil official na ito na siya din ay believer ng goddess Artemis. Sa verse 37, sinabi niyang yung ating Diyosa. Okay? Nirelate niya yung sarili niya sa mga tao na pati siya ay kumikilala sa kanilang Diyosa. So nakinig sa kanya yung mga tao. Pero pinagtanggol niya sina Pablo na hindi man naman sila nagnakaw sa templo ni lumait sa kanilang Diyosa. Okay? At tinama niya ang kanilang aksyon na magsampa sila ng kaso sa proper forum, hindi sa ganitong paraan na sila ay gagawa ng riot. At kapag hindi nila itinama ang kanilang aksyon, sabi nitong chief civil official na ito, nalalabas na sila pa ang dapat hatulan dahil sa kanilang paglikha ng kaguluhan. Alright? Sa verse 40, sabi po doon, sapagkat totoong nanganganib tayo na mga sakdal tungkol sa pagkakagulo sa araw na to, palibhasa ay walang anumang kadahilanan. Okay? So dahil doon, nanahimik yung mga tao, and therefore, ano ibig sabihin po nito? Ginamit ng Diyos ito pong civil chief official na ito para sa kapakanan ng church. Alright? So, gumagamit din ang Lord ng unbelievers para sa kapakanan ng church. Ito pong civil official na ito, chief civil official na ito ay unbeliever. Okay? Sapagkat siya rin ay ina-identify niya yung sarili niya bilang worshiper ng Diana or nung Artemis. Okay? At pero ginamit siya ng Lord. Yeah? Parang yung Israel nung sila ay pinabalik na ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa Babylon for 70 years. Yung hari ng mga panahon na yon ng unbeliever, okay, ay binigyan sila ng pabor. Binigyan sila ng pampagawa ng templo nila. Unbeliever, ginamit ng Diyos para sa kapakanan ng iglesia. Ay pwede rin pala na gamitin ni Lord ang unbelievers para tulungan tayo sa isang layunin para sa Panginoon. So anong gustong ituro ng Panginoon sa atin dito? Number 1, kung unbeliever ay marunong magpayo ng matuwid, katulad dito pong chief civil official nito, mas lalong dapat tayong maging mabuting tagapayo ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Ang galing mag-persuade nitong town clerk na ito, di ba? Na siya ay pinapakinggan dahil sa kanyang matalinong payo. Unbeliever yon. So dapat ikaw bilang believer, mas dapat maging influential ka. Makumbinsi mo yung mga tao na gawin ang kalooban ng Panginoon. Number 2, kung malakad ka sa katuwiran ng Diyos, ay maaring labanan ka ng mga tao pero pwedeng kumilos ang Diyos sa iyong pabor. Okay? Dahil ginagawa nila Apostle Paul ang will ng Diyos, may mga tao na lumaban sa kanila pero sila ay pinagtatanggol ng Diyos. Ang pabor ng Diyos ay kumikilos para sa kanilang kapakanan. Yung dalawang kinaladkad, di ba? Mga mananampalataya yun. Yun ay masakit na karanasan, mapait na karanasan bilang isang mananampalataya. Merong mag-o-oppose sa atin. Pero ang pabor ng Diyos ay sumakan nila sapagkat wala silang ginawang mali. Wala silang ginawang kasalanan. In other words, habang nasa katuwiran tayo, ipagtatanggol tayo ng Diyos. Pagka nasa kasalanan tayo, ano gagawin ng Diyos? Didisiplinahin tayo ng Diyos. Alright? Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po'y patuloy na makinig sa mensahe ng ating Panginoon Diyos. Marami ang pinahayag ng Lord sa atin sa mga talatang ito na ating pinag-aralan. And I'm sure in one way or the other ay nangusap sa iyo ang banal na Espiritu. May tinuro sa iyo ang Diyos
na mahalagang bagay sa iyong buhay. Maaring tayo in light of God's Word, in light of God's truth. Ipapaalala sa atin ng Holy Spirit ang kanyang salita upang sawayin tayo sa mali at gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. So, kung sa mga nakaraang panahon, ikaw ay gumawa ng desisyon na gusto mo lang, pero alam mo na ito'y hindi kalooban ng Panginoon, magsisi ka sa bagay na ito. Pagsisihan mo ang iyong pag-reject sa leading ng Holy Spirit and start anew. Magpagabay ka sa Panginoon at pakinggan mo ang matuwid na payo niya mula sa kanyang salita. Makinig ka sa iyong mga Christian friends, Christian kuyas and ates, sa iyong pastor, sa iyong fellow believers in Christ na nagtuturo sa iyo ng mga katotohanan na mula sa salita ng Diyos. Hayaan mo na ikaw ay ma-influence ng salita ng Diyos, ng banal na Espiritu na ang ginagamit niyang pag-convince sa iyo ay Word of God. Hindi magpapayo sa iyo ang banal na Espiritu ng mga bagay na mali. Hindi tuturo sa iyo ang Diyos ng hindi niya kalooban. At maraming pagkakataon nag-decide tayo na hindi Diyos ang ating pinakikinggan, kundi madalas ay yung impluwensya ng kaaway ang ating pinakikinggan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos sapagkat hindi man tayo sumasamba sa maling Diyos pero hindi naman natin pinapakinggan ang Diyos. Parang pareho din yon. And we need to repent of our sins and turn to God. Mangako tayo ngayon sa harapan ng Diyos na, Lord, ikaw ang humawak ng aking decision making. Turuan mo ako mag-decide in light of your word, in light of your truth. At turuan mo rin ako na maka-influensya ng iba para gawin nila ang kalooban mo. Habang iba ay dinadala ang ibang tao sa mga maling gawain, ako po ay tumatayo sa iyong harapan at humihingi ng iyong lakas, kapangyarihan, tapang para akayin ko ang iba sa matuwid na landasin. Akayin ko ang iba kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. Maring iba sa atin ay nalulugmok sa maraming pigati at pagdurusa sapagkat minsan nating inasam ang kayamanan at naging parang pangunahin na sa buhay natin ang kayamanan. Parang sa araw-araw ng buhay natin, wala tayong inisip kundi ang pera. At napunta na doon ang ating atensyon, napunta na doon ang ating maraming oras at nakalimutan na natin ang Diyos to the point na tayo ay gumagawa na ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa ating mga transaksyon, sa ating mga pagtatrabaho, o anumang ginagawa natin, pinagpapalit natin ang katuwiran ng Diyos alang-alang na tayo ay kumita. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at patuloy na humingi ng tulong sa Kanya upang mapagtagumpayan ang wrong desire na ito na dinadala tayo ng ating sarili sa pag-ibig sa salapi. Turuan nawa tayo ng Diyos na makontento sa kung ano yung meron tayo at gawin ang kanyang katuwiran upang sa gayon idagdag niya sa atin ang iba pang ating mga pangangailangan. Matuwid na tayo ay maghanap buhay, matuwid na tayo ay gumawa ng paraan para tayo kumita, pero hindi matuwid na gawin natin yung sa maling paraan. Gawin natin ang katuwiran ng Diyos, unahin natin ang kanyang kaharian at sabi ng banal na kasulatan, ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan.
pangangailangan. Nakikinig ka ba sa saway at payo ng Diyos? Nakikinig ka rin ba sa saway at gabay ng church? Handa mo bang tanggapin ang katotohanan na hindi lamang ikaw ang dapat mag-decide para sa iyong sarili, kundi pati ang church ay pwedeng mag-decide para sa iyo, katulad ng naranasan ni Paul? Pagsisihan mo yung mga pagkakataon na sinikap mong gawin ang lahat ng mga bagay na gusto mo lang. At ngayon, pwede natin i-commit ang ating sarili sa Diyos para sabihin na, Lord, handa rin ako makinig sa iyong church, Panginoon, na nagtuturo sa akin ng mga bagay na matuwid. Sinasaway ako sa mga bagay na mali. Handa akong makinig sa church. Natatangay ka ba ng agos ng sanlibutan ito na dahil sa bagay na ito na meron sa mundo, ikaw ay na-addict na sa mga makamundong bagay? Dahil sa addiction na ito, nakakalimutan mo na magbasa ng Bible. Dahil sa addiction na ito, nakakalimutan mo na dumalo sa gawain o maglingkod sa Panginoon. Kapag sa mga bagay na ikasisiya natin sa mundong ito, very excited tayo. Pero paano kapag para sa Panginoon? Are we excited? Katulad na excitement na meron tayo para sa mga bagay sa mundong ito, mga labas-labas sa ibang lugar na tayo ay magpa-party, magkakaroon ng kasiyahan. Very excited tayo, pero pagdating sa gawain ng Diyos, kulang ang ating excitement. Hihingi natin ng tawad din sa Lord at tayo ay mag-commit na ang ating buhay ay ipaglingkod natin sa Kanya. Magkaroon tayo ng isang puso na merong pagmamahal sa Kanyang gawain. Merong pagmamahal sa ating kapwa na sila ay mapapahamak sa apoy na impyerno at tayo ang inaasahan ng Diyos na abutin sila at dalhin sa Panginoong Jesus para sa kanilang kapatawaran at kaligtasan. Bukas ba ang isipan sa salita ng Diyos na kapag salita ng Diyos ang nagtuturo sa iyo, handa mong bitawan ang mga malimong pananaw? Inalis mo na ba sa iyong paniniwala ang mga pamahiin na wala sa banal na kasulatan? Mga faith healers na hindi certified ng church sapagkat meron silang ibang mga ritual na hindi ayon sa banal na kasulatan? Binabago mo ba ang iyong pananaw? Handa mo bang baguhin ang iyong pananaw dahil ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng isang bagay na kontra sa iyong paniniwala? Kung hindi mo pa tinatalikuran, binibitawan ang mga maling pananaw na ito, pagsisihan mo ang lahat ng mga ito at magbalik loob sa Diyos at i-commit ang iyong buhay para yun lamang mga katotohanan na galing sa Diyos ang iyong paniniwalaan mula ngayon. Meron pa rin ba sa atin na namumuhay sa kasalanan? Hangad mo ba ang pagbabago sa iyong buhay? Maaaring nagtatanong kasi yung sarili, bakit hindi ako nagbabago? Baka hindi pa talaga ako totoong born again. Baka hindi ko pa talaga totoong pinagsisisihan ang aking mga kasalanan at tinanggap si Jesus sa aking puso bilang aking Panginoon tagapagligtas. Well, ito yung tamang pagkakataon para gawin mo ito sa Diyos. Magsisi ka ng totoo, ng may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanyang harapan, pagsisihan ng iyong mga kasalanan, talikuran ng lahat ng mga ito at paghariin si Jesus sa iyong buhay. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. At kung gagawin mo yan, ang pangako ng salita ng Diyos, ikaw ay papatawarin niya sa iyong mga kasalanan, ikaw ay tatahanan niya ng kanyang banal na spirito upang ikaw ay patawarin, linisin, hugasan, gawing bagong nilalang at baguhin araw-araw sa iyong buhay. Magsisi ka at tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo yan ng sarili na sa Diyos
manalangin ka, lumapit ka sa Kanya na magpagpapakumbaba, aminin ang iyong mga kasalanan, humingi ng tawad sa Diyos, at tanggapin siya sa iyong puso, sa iyong buhay, bilang iyong Panginoon tagapagligtas. At mula dito sa pagkakataong ito na sinuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, paghariin mo siya. Hindi na ikaw ang masusunod sa iyong mga desisyon, siya na iyong masusunod. Siya na iyong maghahari sa iyong buhay upang nang sa gayon, mapatunayang ikaw ay totoong mananampalataya at dahil ikaw ay sumasampalataya ng totoo sa Kanya, siya rin naman ay totoo sa Kanyang pangako na ikaw ay pinatawad na, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, ikaw ay may buhay na walang hanggan, hindi na mapapahamak sa apoy ng impyerno, bagkus ikaw ay dadali niya sa Kanyang kinaroroonan, sa Kanyang muling pagbabalik upang makasama natin siya na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Lord, salamat po sapagkat ikaw ay nangungusap sa puso ng bawat isa. Alam mo kung sino po ang mga totoong nagsisisi, totoong tumatalikod sa kanilang mga kasalanan at tinatanggap ka bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At sa mga totoong nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa iyo, totoo ang iyong pangako. Tinatahanan mo sila ng iyong Santong Espiritu. At kami na mga tumanggap na sa iyo, Panginoon, ng Banal na Espiritu ay nararamdaman ang pagkilos mo sa aming buhay. Nararamdaman at naririnig ang iyong tinig, Panginoon, na kami sinasaway sa mali at ginagabayan sa lahat ng katotohanan. Patuloy kami, Panginoon, na magiging sensitive sa iyong leading, sa iyong direction, sa iyong mga salita. Aming dinedeklara, Panginoon, ang aming loyalty ay sa inyo lamang. Sa mga panahon na maririnig namin ang kaaway na kami dinidiktahan, iniimpluwensyan sa mga bagay na mali, Panginoon, sa mga sandaling ito, aming pinapahayag na kayo lamang ang aming pakikinggan sapagkat kayo ang aming Diyos at Hari at tagapagligtas. Sa inyo lamang kami makikinig, sa inyo lamang kami sasamba, hindi sa mga inaakala namin Diyos na ginawa ng tao, kundi sa inyo na Diyos na hindi nakikita, Diyos na Espiritu at katotohanan. Sa inyo kami lamang sasamba, sa inyo lamang kami maglilingkod at susunod habang kami nabubuhay. Sa mga kakaharapin naming tukso, humihiling kami, Panginoon Diyos, ng inyong kalakasan, ng tapang at kapangyarihan para talikuran, tanggihan ang lahat ng mga bagay na hindi mo kalooban. Lord, humihiling kami sa mga sandaling ito, Panginoon, na kami ay puspusin nyo ng inyong Santong Espiritu nang maranasan namin, Panginoon, ang kalakasang espiritual, na kami ay mananagumpay sa lahat ng mga tukso na aming kakaharapin sa linggong ito, Panginoon, sa buong araw ng aming buhay. Lord, fill us with your holy presence. Punuin nyo kami ng inyong Santong Espiritu nang kami lumakas, tumatag sa aming pananampalataya sa iyo upang anumang pagsubok sa aming buhay, ito'y aming mapagtagumpayan sa iyong biyaya, sa iyong gabay, pagpapalakas sa amin. Thank you, Jesus. We also thank you, Panginoon, sa mga aming kapatiran na may kaarawan, magdiriwan ng kanilang kaarawan ngayon hanggang sa Sabado. Lord, we pray for your blessings to be upon them. We thank you for adding another year sa kanilang buhay. We pray that they will continue to be strong in their relationship with you, Panginoon. Sila po ay tumatag sa kanilang pananampalataya. I-bless mo sila, Panginoon, na sila ay maging blessing sa iyong church, sa kanilang family, at sa iba pang mga tao, Panginoon. Maging sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversaries, Lord, we pray that you would be the center of their relationship. Maging matatag sila sa kanilang relationship sa pamamagitan ng inyong presensya sa kanilang buhay. Patuloy sila na maging good examples sa kanilang mga anak, sa kanilang kapitbahay ng isang matatag na sambahayan sapagkat ikaw ang nakikita nilang Diyos ng kanilang buhay. Lord, we pray for blessings, Panginoon, din sa aming mga kapatirang may negosyo. Palain niyo po sila, Panginoon, sa linggong ito. Bigyan ng mga magagandang transaksyon, Panginoon, na
mangyayari ang magandang plano mo, Panginoon, ng abundance, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Nang sa gayon, maging instrument kami ng blessing sa iyong church, sa aming family, at sa aming surroundings. I-bless rin po ang aming mga kapatiran na nagtatrabaho, na sila ay makaranas ng kalakasan sa araw-araw ng kanilang pagtatrabaho, katalinuhan, at promotion, Panginoon, na kayo lamang ang tanging makapagbibigay sa kanila. Dahil ikaw ang tumutulong sa kanila upang sila ay maging disciplined at maayos sa kanilang pagtatrabaho. Lord, we pray for your blessing, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa mga may sakit. We pray for your healing grace, Panginoon, in Jesus' name. Umaasa kaming patuloy na ikaw ay pareho noon, Panginoon, hanggang ngayon na ikaw ay nagpagaling ayon sa iyong kalooban. So we pray in the name of Jesus Christ for your healing touch to be upon our sick bodies. Even today, Panginoon, pwede kang mag-perform ng miracle. Pwede mong igawad ang iyong pagpapagaling sa iyong mga anak, Panginoon, na handang manalig, naniniwalang ikaw ay makapangyarihan, naniniwalang may kapangyarihan sa iyong pangalan, at ikaw ay handang magpagaling sa sinumang nais mong pagalingin. So Lord, we pray for your blessing of healing, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Ganoon din po sa may mga kakulangan sa pananalapi. Lord, we pray for your provision sa mga may nangangailangan, Panginoon, ng pera sa kanilang pagpapagamot, o sa mga pangangailangan nila sa buhay. Lord, we pray for your provision. And we trust that since you are our Father in heaven, Panginoon, hindi mo kami iiwan, pababayaan man. Ikaw ang magsusupply ng aming mga pangangailangan habang kami tinuturuan mong unahin ka, ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran. Idaragdag mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin ang iyong pagkapala. Hayaan mo sa iyong lingkod ay ipataw sa bawat isa ang iyong pagkapala sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang di kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan, ang karangalan, kadakilan, kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. And all of God's people say, Amen.